Isa pa sa mga mainit na usapin ngayon, sabi ni BP Inday Sara, hindi, gusto kong humarap sa impeachment. Para nang sa ganon, may pagtanggol ko ang aking sarili at may paliwanag ko sa taong bayan, yung mga akusasyon laban sa akin. Pero ang madugo ron sa sinabi niya is yung madugo. Bloodbath daw yan. Bloodbath. Ayan. Pero ito'y kinuhang literal ng mga kalaban niya, Kuya Benny, ha? Sabi nung isa, nakita mo na ang mga pamilya Duterte? Talagang gusto laging gulo eh. Gusto laging away eh. Di ba? Ewan ko lang kung kayo ba, kung napakinggan niyo po yung konteksto ng pahayag ng pangalawang Pangulo sapagkat sinabi niyang bloodbath, talaga bang dadana ka dugo doon? Hindi naman. Ang sinasabi niya lang naman na bloodbath doon is yung magiging mainit yung usapan kung saan magiging madugo yung bakbakan. Hindi naman literal. Alam mo, nangyari sa atin dati yan, nung tayo'y nasa gobyerno pa. At minsan ini-interview ng ating sekretary noon, ng sekretary ng DNR na si Simato. Abay, may tinanong tungkol sa Pangulo. Abay, dahil daw sa salita ng Pangulo, nangangahulugan ba na iba yung pananaw ng sekretary at ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte at that time? Ba, medyo malutong. Bay, talagang sumabat ang inyong lingkod at ang sabi ko, you don't take the words of the President literally. Ayun, tama naman. Diba? Dapat, edukadong tao ka pagka kinukuha mo yung mga salitang ganyan. Ayun. Diba? Meron kasing mga pabalbal lang, di ba? Oo, totoo. Oo, kumbaga usaping kalye lang. Di ba? Pero hindi naman yung literal. Kung kami ni Kuya Benny nag-uusap yun, sapagkat usapang tambay lang ito, baka ganun ang pagkaakala ninyo. Di ba? Oo, masyado yung nililiteral na ang nangyayari tuloy, nagiging ipokritong tao. Di ba? Na nag-iingat sa pananalita, pero ang nasa damdamin naman ay kitang-kita mong masama ang ginagawa. Iyon ang masakit na katotohanan. Mabuti pa tong mga to, nagarapal magsalita, sabihin na natin garapal. Pero ang nasa damdamin ay kabutihan ng tao. Kasi ang sabi daw ng pangalawang Pangulo, Kuya Benny, ay quote natin ha, hindi niya alam kung paano boboto mga senador at mali din anyang bilangin agad ang boto dahil wala pang mga sapat na ebidensya na hawak ang Kongreso. O nga naman, hindi pa nagsisimula eh. Hindi pa nagsisimula Saan ba yung mga complaints, etc. At wala pang may papakita ang prosecution at lalong hindi pa alam ng publiko kung anong klaseng depensa ang kanyang gagawin sa kanyang panig. Di ba? Ito po, sabihin harapin lang natin yung katotohanan. Ito talaga yung factual. Again, huwag kayong baka isipin kasi nila, yan na naman ang saganang mamamaya. Pinagtatanggol na naman yung ganito, ganyan eh. Hindi po natin pinagtatanggol. Basically, ito po yan eh. Ang inyo pong lingkod, sakali mang may kinikilingan ako at sabihin na natin ng akusado ay kaibigan ko, kung yung krimen ay malinaw sa mata ng tao, at kung yung krimen ay talaga nga namang malaking pagkakasala sa sambayanan, abay, imposible pong kampihan pa yan. Hindi na ho yung usaping partido yan. Ang gaya ho ng sinasabi, yes, tama po. Tama ang ating Senador Jingoy Estrada na ito ay numbers game at usaping politikal. Pero usaping politikal ito, in a sense na kapag ikaw ay masisira yung kinabukasan ng iyong buhay politikal, abay hindi mo naman isasapalaran yan. Tama ba? At yan nga ang nangyayari sa Senado. Di ba? Hindi mo isasapalaran yan. Unang-una, makikita natin na kapag mali, ang taong bayan ay hindi naman po mangmang pagkarating sa mga ganyang sitwasyon. Sa katatapos na eleksyon, yun ang nangyari, Kuya Benny. Oo, nagpakita na ng gilas ng taong bayan. Diba? Pero sa aking pakiramdam, yung gilas na ipinakita ay swabe pa lamang. Ayaw nga, simple pa lang yan. Simple pa. Kasi mas malaki ang pasya niya sa 2028 yan, presidential elections. Mas matindi. Yun yung madugo. Yan. Ito to, dugtong ko pa ha. Binigyang diin ng Vice Presidente na nais niyang matuloy, Kuya Benny, ang trial para magkaroon ng isang bloodbath sa Kongreso. Magkaroon daw ng simpleng Tagalog, dadanak ang dugo dyan. At alam mo ba, meron pa tayong boses doon ni BP Inday? Wala, graphics lang daw. Sumagot na, Kuya Benny. Eto na, may sumagot. Ayun, sabi ng BP. As lawyer, alam naman natin ang gagawin ng mga abogado. Marami silang paraan sa batas, etc. No, ha? Pero ito ang gusto nating mapansin, Kuya Benny.
ang isang paboritong tao mo sa Pilipinas ay sumagot. Alam mo kung sino? Sino? Tungkol sa naging pahayag ng pangalawang Pangulong Inday Sara. Ito, ipakikita ko sa inyo. Ipanonood namin sa inyo. Ha? Bayulente kayong tao, ha? Sabi niya. Sige nga, i-play nga natin. Direct. Medyo may pagkabayulente ang tugon ng ating Vice Presidente, pero we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag ka nagkaroon ng trial, hayaan na lang natin po itong gumulong. Ayun, pulang-pula pa naman ang Oo, talagang Yusek Leka. Talaga naman bloodbath ang natin. Yun ang sinasabi ko. Hindi man sinasabi ng bibig, pero sinasabi na kita mo yung suot. Pulang-pula. Pulang-pula talagang Duguan. Duguan talaga. Ay, talaga naman, matatawa ka talaga kay Yusek Lera, no? Malaking tulong sa Pangulo ito, eh. Malaking tulong, kaya nga bumaba yung rating. Ang laki ng tulong sa Pangulo, eh. Ay, nako. Marahas na po ang tingin ng Malacanang sa pahayag ng Vice Presidente Sara Duterte nang nais siyang makakita ng bloodbath sa kanyang impeachment trial. Ay, pero, well, niliwanag naman niya, baka naman ito naman na yan, figure of speech lang. Kahit naman tambayo kami, kahit naman kami, ni Kuya Benny, natambay lang sa kanto, yun din naman ang pagkakaintindi namin. Freedom of speech. Alangan namang lahat Alangan naman magdala ng itak doon yun, ng jungle bullet, magmanagayon doon sa hearing. Baka ganun ata gusto yung dumanak ng dugo dito, ha? Hindi, alam naman natin na hindi literal yun. Sinabi niya rin naman Oo nga. na sana naman hindi literal ito. Di ba? Pero alam mo, bakit pa natin papatulan? Huwag na natin patulan. Pwede namang... Baka naitanong ka sa kanya, Yusek, ano po masasabi sabi ni BP Inday? Baka daw maging bloodbath. Ay, pero ako yan, huwag na po natin sagutin yan. Di ba? Natin sagutin Hindi na natin sagutin yan. Alam niyo naman ang pagkakaintindi ng tao bayan ukol sa bagay na yan. Magiging underdog pa sila. At mas kakampihan pa sila ng taong bayan. Oo nga. Di ba? Ay, nako. Pero aywan ko naman sa mga senator judges kung paano po nila tatratuhin ang bagay na ito. Ilatag natin ang ating magiging Vox Populi sa araw na ito. May kinalaman po sa dalawang panig na yan. Sabi ni BP Inday, gusto ko. Magkaroon tayo ng impeachment para kaharapin ko na yan at may paliwanag naman kanyang panig at magkaroon ng bloodbath ang Kongreso. Ang basa ko rito, once and for all. Tapusin natin tong usaping to. Kasi mangyayari nito, kung pag hindi niya naitapos, ire-refile lang ito next year, eh. Ayun na nga. Kaya kailangan tapusin to. Yun ang kanyang stand. Pero sabi naman ng ibang mga mababatas natin, impeachment, masisira na naman ng konsentrasyon ng ating ang mga leader ng ating bansa, malilihis na naman ng attention, di ba? Yes. Maging nung in-interview si Senator-elect Dante Marcoleta, sabi niya, baka dyan sa Senado pala, tatapusin na namin yan. Magdedebate kami dyan, alamin natin. Ano ha? Dahil sinabi nagsalita rin si Jinggoy na ayaw niya. Ayaw niya ng impeachment. Ganon? Yes. Ngayon nga, meron na nagtatabulate. Juan de la Cruz, ito, ayaw to. Ito, pro ito. Di ba? Sa 24 na senador na uupo sa bagong Senado, inaalam na nila kung sino-sino ang pro, sino ang anti, at sino ang gigitna. Yes, kasi ang tingin dito ng ng mga kalaban ng ikalawang Pangulo, malusutan niya man to. Durog yung pangalan niya. Yun yung objective, eh. Ayun. Na kaya natin sirain. But again, before pa lang ng impeachment trial, mukhang iba na yung nagiging sitwasyon, eh. Hindi na pumapabor, kundi nakakasira sa kasalukuyang administrasyon. Yan. Di ba? Kung gano'n na sitwasyon, dapat i-recalibrate nyo yung inyong mga galaw at strategies. Dahil mukhang nagre-ricochet. Yung bumabalik yung bala. Bumabalik yung bala, eh. Diba? Mabuti sana kung sa tenga lang ang tama niya. Paano kung sa sentido bumalik yan? Sipin mo sa laki ng gastos, ng partido ng administrasyon. Sa laki ng resources na ginamit, kayo ang incumbent, at ganyan yung naging resulta ng eleksyon ng mga senador.
na kung saan yung mga talagang merong magandang background. Oho. No? Gaya ni Ping Lacson, gaya ni Tito Soto, Oho. na naging maganda rin naman ang serbisyo sa Senado. Yun ang mga nanalo Totoo. sa kanila. Pero ito kaya yung 20 billion? Yung 20 billion na pondo raw para sa campaign na hindi makakita kung saan. Dami nun. Oo. Hirapang mabilangin. Ang problema, sabi naman na hindi na milyon-milyon pinag-uusapan ngayon eh. Billion na. Sabi, hindi, walang ganyan. Oo, hindi naman totoo yan. Anyway, hindi pala totoo. Di wala, Kung totoo yun, merong hindi nag-deliver. hinahanap nga eh. Hinahanap nila. Pero hindi nag-deliver na ipit. Yan. Sa hinaharap nating bagong kongreso, ha? Kayo po ang aming tatanungin. Sa tingin nyo, dapat pa bang ituloy ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo? Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.